Mabigat at marami ang tungkulin ng isang ina, lalo na kung wala itong katuwang sa buhay na makakatulong niya para sa pagpapalaki ng anak. Ang sabi pa nila, walang katulad ang pagmamahal ng isang ina. Gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero kasama ba sa pagiging ina ang pagpapakamartir sa pagsunod sa layaw ng anak? Paano kung tough love ang paiiralin ng isang ina sa kanyang anak? Anong mangyayari sa relasyon nilang dalawang mag-ina? Makakaya ba ito ng puso niya? Dear Papa Dudut, hayaan mong batiin kita at ang mga kasamahan mo ng magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Conchita, aling Kunching, sa mga kapitbahay ko at kaibigan. 48 anyos na ako. Nagtatrabaho ako sa isang sangay ng pamahalaang lokal sa lugar namin. Doon din nagtatrabaho ang napangasawa ko pero sa ibang departamento. Sa trabaho kami nagkakilala at nagkaibigan. Isa lang ang naging anak naming mag-asawa. Hindi dahil sa isa lang ang gusto naming maging anak, pero bago si Emily, 3 beses muna akong nakunan. Napakasakit, Papa Dudut. Hindi lang sa akin kundi masakit din sa asawa ko dahil bago pa lang kaming ikinakasal. 3 buhay na kaagad ang nalaga sa pamilya namin. Halos madurog ang puso naming mag-asawa sa mga mapait na pangyayaring yon. Kaya naman nung ipinagbubuntis ko si Emily, dasal kami ng dasal ng asawa ko na sana ay mailuwal ko ng maayos ang anak namin. Hiningi rin namin ang tulong ng mahal na Birhen. Tiwala akong maiintindihan niya ako dahil nanay din siya. At sa tulong niya, dininig ng Diyos ang panalangin namin, kaya isang malusog na batang babae ang naisilang ko sa mundo. Kasabay noon, Papa Dudut, sinabihan kami ng doktor na mahihirapan na akong magbuntis muli dahil manipis na ang lining sa bahay bata ko, gawa ng 3 beses na akong nakunan. Kaya gustuhin man naming magkaroon ng kapatid si Emily, hindi na kami pinalad pa. Dahil nag-iisang anak at babae pa, trinato namin si Emily na parang isang prinsesa. Dahil nag-iisang anak, agad naming ibinigay lahat ng gusto niya pagdating sa pagkain, damit at maging sa laruan. At dahil nag-iisang anak ay hindi namin sinasadyang mapalaki siya sa layaw. Aaminin ko, Papa Dudut, may pagka-spoiled si Emily, pero kahit papaano ay nakikita ko na mabuti siyang bata. Mabait siya sa mga kalaro niya, nagpapahiram ng lapis at papel sa mga kaklase. Hinahatian ng baon ng mga kaibigan. Minsan nga lang, nagwawala sa harap namin kapag hindi nakukuha ang gusto niya, pero madalas ay napapaliwanagan naman namin si Emily ng maayos. Kailangan kong ikwento ang mga nangyari sa likod ng pagdating ni Emily sa mundo. Para maintindihan ng mga nakikinig sa programa ninyo, Papa Dudut, kung bakit gano'n na lamang ang pag-iingat na ginawa naming mag-asawa sa pag-aalaga kay Emily. Ingat na ingat kami sa pag-aalaga sa kanya. Yun pala, sa bandang huli ay nakasama pa. Ayokong bigyan ng katwiran ang ginawa naming pagpapalaki sa aming anak at ayoko ring isisi lahat sa anak namin ang mga nangyari. 10 taon nang nakakalipas mula nang mamatay ang asawa ko dahil sa biglaang atake sa puso. 11 taon lang noon si Emily. Alam kong dinamdam niya ng husto ang pagkawala ng papa niya kaya yung dating masayahing Emily ay naging bugnutin. At nung naging teenager na siya, lalo akong nahirapan dahil hindi ko na siya maintindihan. Pabago-bago ng mood, lahat ng makitang uso ay pilit na sinusunod. Walang masyadong paggalang sa magulang.
Kung anong gusto, yun ang gagawin. Sa madaling salita ay napaloob sa anak ko ang mga katangian at pag-uugali ng mga sinasabi nilang karaniwang kabataan sa panahon ngayon. Hindi ko man maintindihan ang ugali ng anak ko, naiintindihan ko naman ngayon ang hinaing ng mga magulang para sa mga anak nilang matitigas ang ulo. Naiintindihan ko yung frustration, yung galit, yung tampo na nararamdaman ng mga magulang sa tuwing binibigo sila ng mga anak nila. Ako naman, bilang ina ng isang batang millennial, ay pilit akong sumasabay sa makabagong paraan ng pagdidisiplina sa mga anak. Dahil single mother ay nagbabasa ako ng mga magazine at libro na may kinalaman sa maayos na pagpapalaki ng anak. Kapag may libreng oras, nagre-research din ako sa internet para sa mga pinakabagong balita tungkol sa kung paano tumakbo ang isipan ng mga kabataan sa ngayon. Pero dahil hindi ko naman matutukan 24/7 ang anak ko, dahil sa trabaho ko, at para punan ang kakulangan ko ng oras kay Emily ay nasanay na ako na pagbigyan ang mga kahilingan niya. Nasanay na rin siyang dapat na sinusunod ang gusto niya. Nagigilty ako dahil alam kong salungat yon sa mga nababasa ko. Pero sa ganoong paraan lang ako makakabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya bilang isang ina. At sa ganoong paraan lang kami natatahimik sa bahay at naiiwasan ang mga nakakapagod at maliliit na away. Basura! Nandito na yung truck ng basura! Ilabas nyo na ang mga basura nyo para hindi na tayo mamaho dito sa compound. Sige! Ilabas mo na yan. Tapon basura po! Isama naman to. Kunin mo na yan para yung sa kusina. Oh, salamat. Emily! Pakilabas mo nga yung basura natin sa kusina. Dali ka! At nandito na yung truck ng basura. Man naman eh. Nakabihis na ako ng uniform ko sa school. Pang pinaglalabas yun ng basura. Kayo na lang. Ikaw na! Nakabihis na rin ako at papasok na ako sa opisina. Alis na ako. Ayoko mabutan ng rush hour sa daan. Hindi ako maglalabas noon. Bahala kayo. Anak naman, sige na. Ayoko. Ang baho-baho eh. Ay, syempre mabaho. Kaya nga basura eh. Sige na. Sige na, ako nang bahala. Pumasok ka na sa school mo. Yung baon ko. Hindi ba binigay ko na yung allowance mo para sa isang buong linggo? Ba't nanghihingi ka pa uli ng baon? Eh? Binayaran ko yung share ko sa group project namin sa school kaya naubos yung allowance ko. Oh, ay teka, sandali. Lalabas ko lang tong basura natin. Ma, malilate na ako. Ah, ganun ba? O, sandali lang. O, eto anak. Kulang to. Hindi ako kakain ng lunch. Eh, magkano bang lunch mo? 100. Kailangan mo ba magdabog? O, eto na. Sige na, para makalis ka na. Late na ako. Ay, yung basura nga pala namin. Nakakatawa kayo mag-inaaling konching. O, bakit naman? Kung mag-usap kayo parang si Emily ang nanay at kayo ang anak. Naku, ganun na talaga mga kabataan ngayon. Hindi na nasisindak sa mga magulang. Nung panahon natin, pag may nag-uusap na matatanda, bawal sumabat. Abay ngayon, kahit may kausap ka, pag sumabat sila, kailangan sila ang unahin mo. Nako, subukan lang ng anak kong sagutin ako kundi magpuprosesyon ng mga ngipin niya sa labas ng bahay namin. Ay, naku, ganun talaga ang mga kabataan ngayon. Mas sensitive sila sa paligid nila kasi matindi ang pressure sa kanila para magtagumpay. Pero huwag kayong mag-alala, mabait na bata si Emily. Mabait ba yung kung sagot-sagutin ka para siyang nakakuha ng katulong na hindi na nga binabayaran, siya pa ang binibigyan ng pera? Eh, magbabago rin ang anak ko pag naging mature na. Nako, Aling Conching, itaga mo sa bato ang mga batang pinalaki sa layaw nagiging suwail sa magulang. Akala ko ay magiging mabuti akong ina sa mga ibinibigay ko sa anak ko. Ang akala ko ay nahuhubog ko sa tamang asal ang anak ko kapag pinagsasabihan ko siya. Kahit nakasimangot o nagdadabog. Hindi ko alam na lalo ko palang pinapalala ang ugali ni Emily dahil sa mga maling paniniwala ko sa paraan ng pagpapalaki sa anak. Noong panahon namin, anak ang sumusunod sa magulang.
Pero sa panahon ngayon, mga magulang na ang sumusunod sa anak. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon at ayoko na ring isipin kung ano ang dahilan dahil sasakit lang ang ulo ko sa kakaisip. Isa lang ang napupuna ko palagi sa anak ko at sa karamihan ng mga kabataan sa ngayon. Kung kumilo sila, para silang entitled o pakiramdam nila ay may karapatan sila sa maraming bagay kahit doon sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan. Pakiramdam nila dahil anak sila at likas na minamahal ng mga magulang nila. Magagawa nila ang kahit na ano. Lalo ako nakaramdam ng panliliit noong nakapagtapos na at nakapagtrabaho na si Emily. Kahit na minimum lang ang sweldo niya at nakapagbibigay ng 500 kada sweldo para pandagdag sa gastusin sa bahay, pakiramdam niya, siya na ang nagpapakain sa akin. Mabuti na lamang at may sarili akong pera at mas mataas ng dihamak ang sweldo ko sa kanya. Papadudot, wag mong isipin na nagagalit ako sa anak ko. Hindi ako galit. Nagtatampo lang minsan. Ang totoo niyan ay proud ako sa anak ko at proud ako sa sarili ko. Napagtapos ko siya kahit mag-isa lamang ako sa buhay. At natanggap siya kaagad sa trabaho kahit na minimum at kontraktual lang. Ewan ko ba, papadudot? Pareho na kaming nagtatrabaho pero yung mga maliliit na bagay na lang palagi ang pinag-aawayan naming mag-ina. Kutob ko, kaya ganon ay pareho naming iniiwasang pag-usapan at pagtalunan yung mga malalaking problema na kailangan naming harapin dahil kung hindi ay para itong sugat na hinahayaan lang naming magnana. Ma, wala na tayong toothpaste. O bumili ka. Wala na akong pera. Binigay ko na sa inyo pera ko. Magkano bang sweldo mo? Kasi kung lahat ng sweldo mo binibigay mo sa akin, ibig sabihin 1,000 ka lang isang buwan. Mabuti pa mag-resign ka na at ako na lang ang magbabayad sa'yo ng 1,000 isang buwan. Grabe naman kayo manumbat, ma. Para namang wala akong itutulong dito sa bahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Maliit na bagay lang yung toothpaste para pag-awayan natin. Pero yung pagiging responsable sa mga gastusin dito sa bahay, malaking bagay. Kung simpleng toothpaste lang hindi ka makabili kung wala ako, paano ka mabubuhay pag nasa ibang bahay ka na? Wala na nga akong pera. Binayaran ko yung credit card ko kasi may binila akong bagong cellphone. Ba't hindi nyo pa aminin? Gusto nyo na akong umalis dito sa bahay, hindi ba? Paano naman napunta sa pagpapalaya sa'yo sa bahay ang usapan natin? Ang sinasabi ko lang, maghinay-hinay ka sa gastos kasi hindi ka pa naman permanente sa trabaho mo. Paano kapag natapos ng kontrata mo sa trabaho? Di natapos. Hanap uli ng bagong trabaho. Okay lang. Tsaka bala ko na rin namang mag-resign kasi yung supervisor ko sobrang higpit. Tsaka yung mga boss, ang daming pinapagawa, nakakapagod. Porke rank and file lang kami, ganun na lang nila kami tratuhin. Anak, clerk ang pinasok mo. Ibig sabihin, hindi ka amo. Utusan ka ng mga amo mo. Pero wag mo maliitin ang ganung trabaho. Dapat ipakita mo sa mga boss mo na kahit na maliit na trabaho, magagawa mo ng maayos at kaya kanilang pagkatiwalaan. Ang hirap eh. Tsaka kahit magsipag ako, wala rin. Yung mga sip-sip lang sa mga boss ang pwedeng umangat dun sa office namin. Pag-isipan mo munang mabuti kung gusto mo talagang mag-resign o hindi. Huwag kang pabigla-bigla. Pero parang lumipad lamang sa hangin ang mga pinayo ko sa anak ko, Papa Dudut. Dahil pagkalipas ng 1 linggo, pagkatapos naming mag-usap ay nag-resign sa trabaho ang anak ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga ginawa niya. Wala akong magagawa. Siya yung may katawan, kaya hindi ko siya pwedeng kontrolin. Sadya bang ganon talaga ang mga kabataan sa ngayon? Mahirapan lang ng konti sa trabaho, magre-resign na kaagad. Susuko na kaagad. Abay kung ganon ang katwiran nila, wala silang makukuhang trabaho. Sa awa ng Diyos, pagkalipas ng 1 buwan, ay may tumanggap muli sa anak ko. Clerk pa rin ang posisyon niya pero ang sabi niya, maganda ang atmosphere sa opisina nila. Tinatanong ko kung inuutusan pa rin siya, ang sabi niya ay oo. Ang sabi niya ay pareho din sa dati niyang opisina ang dami ng boss na nag-uutos sa kanya.
Ano palang pinagkaiba nito sa dati niyang trabaho, ang tanong ko? Ang sabi ni Emily, at least sa bago niyang trabaho, malapit lang sa mall. Tapos sa ibaba ng building nila, may sosyal na kapihan. Tumaas na lang ang kilay ko at napabuntong hininga sa mga nalaman ko. Natawa na lang ako sa sarili ko. Saan ba kinukuha ng batang ito ang logic niya? Hindi ko alam kung magulang ka na, Papa Dudut. Pero kung magulang ka na rin at umabot ka na sa edad ko, siguro ay maiintindihan mo kung bakit bantulot akong paghigpitan ng anak ko. Hindi ko siya magawang paalisin sa bahay kahit na sinasagot-sagot niya ako o kaya ay pinagdadabugan. Hindi kakayanin ng puso ko na mawalay sa anak ko. Kaya lang kapag nagtatalo kami, lalo na kapag ako yung sumusuko sa away at nagpapakumbaba, saka ko lang maiisip na baka dapat hayaan ko na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa para kahit papaano ay maranasan niya ang hirap ng buhay. May mga pagkakataon ngang nahuhuli ko na lang ang sarili kong bumubulong para lang mailabas ang sama ng loob ko kay Emily. At gumagaan ang bigat ng dinadala ko sa dibdib. Minsan din, ako na yung umaatras, umaalis at ang pinakamalala, ako na yung tumatahimik para hindi na humaba ang pagtatalo naming dalawa na mag-ina. Pero Papa Dudut, huwag mong isipin sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay nagtatalo kami ng anak ko. May mga araw din naman na masaya kaming dalawa sa bahay ni Emily. Nanonood lang ng TV, nag-i-internet at minsan ay kumakain kaming dalawa sa labas. Yun na yung parang bonding moments naming mag-ina. Kaya lang kapag lumalabas kami, ako palagi ang gumagastos. Ako ang nagbabayad ng tanghalian namin, ako ang nagbabayad ng mga pinamili niyang personal tulad ng toiletries at pati makeup na ginagamit niya. Sa akin din niya kinakarga. Hindi ako nagrereklamo sa ginagastos ko para sa anak ko. Ang totoo niyan ay masaya pa ako kapag alam kong naibibigay ko sa kanya ang mga material na bagay na gusto niya. Natutuwa ako kasi iniisip ko na kailangan pa rin ako ng anak ko. Kailangan niya ako para mabuhay. Uulitin ko, Papa Dudut. Alam kong mali ang ginagawa kong magbigay sa anak ko pero pakiramdam ko rin kasi kasalanan ko na lumaki siyang walang ama. At kailangan kong punuin yung kakulangan na yon sa buhay niya sa pamamagitan ng pagbibigay layaw sa lahat ng gusto niya. Alam kong wala na sa tamang katwiran ng mga sinasabi ko pero hindi ko mapigilan. Ewan ko kung hanggang saan ako tatagal sa pagbibigay sa kanya. Kaya lang, ako ang ina ni Emily. Kaya malamang, kahit mamatay ako pa rin ang magbibigay. Ayokong masira ang relasyon naming mag-ina dahil lamang sa mga maliliit na bagay na hindi dapat pinag-aawayan pa. Aba, himala! Anong nakain ng anak ko at siyang nagluluto ng breakfast? Wala lang, gusto ko lang magluto. Tsaka lagi nyo na lang akong nilulutuan ng almusal. Kaya panahon na para ako naman na magluto sa inyo ng almusal, ma. Oy, teka. Ikaw ba talaga si Emily? Di kaya may ibang espiritong sumanib sa katawan ng anak ko? Ang corny nyo. O eto, tikman yung niluto ko. Wow, mukhang masarap ang pagkakaluto nitong egg roll ah. Matikman nga. Ano ma, masarap? Luto ng anak ko natural, masarap. Yung totoo. Masarap talaga. Yay! Salamat, ma. Oy, teka lang. Bakit ang dami-dami naman yata nitong almusal na niluto mo? Hindi natin mauubos to lahat. Sayang naman. Hindi to masasayang kasi babaunin ko rin naman sa office. Ang mahal ng mga kainan sa labas ng office namin. Mas makakatipid ako kung magbabaon ako. Sabi nyo, dapat mag-ingat sa mga paggagastusan ko ng pera, di ba? Ay, salamat. Sa wakas, natuto na rin ang anak ko. Ay, teka.
Ako na maglalagay nito sa baunan mo. Maligo ka na at baka malate ka sa opisina nyo. Wag na, ako na lang maglalagay sa baunan. Tsaka hindi pa kayo kumakain kaya wag na muna ninyong iligpit. Ako na lang ang magliligpit at maghuhugas ng kinainan natin. Mauna na kayong pumasok kasi mas maaga ang pasok ng mga government workers kaysa sa aming nasa private sector, di ba? Nako, kung sino ka mang espiritu na sumakop sa katawan ng anak ko, huwag ka munang umalis. Tumambay ka muna dyan sa loob, ha? Hindi kaya kayo nakakatawa. Sige na anak, mauna na ako. Bye, Ma. Natuwa ako sa mga pagbabagong nangyari sa anak ko. Ilang araw na siyang maagang gumigising para magluto ng almusal. Nagbabaon, naguhugas ng pinagkainan bago pumasok o kaya bago matulog. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko akalaing magbubunga rin pala ng maganda ang mga sermon at pakiusap na palagi kong ipinaparating sa kanya tuwing nagtatalo kami o kaya ay tuwing pinapagalitan ko siya. Hinayaan ko lang si Emily sa mga gawaing bahay na kusa niyang ginagawa. Ilang araw ding nagpapakitang gilas ang anak ko sa akin. Madalas ko siyang biruin na baka may gusto siyang ipabili sa akin na mahal kaya siya nagkukusang kumilos para gawin ang mga gawaing bahay na karaniwan naman niyang kinakatamaran na gawin. Pero dapat pala, hindi ako masyadong matuwa. Dapat pala, kinutuban din ako kung bakit nagbago ng husto ang anak ko. Huli na nang malaman ko na may matindi palang dahilan kung bakit nagbago ng pag-uugali ang anak ko. Dahilan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko natanggap at natiis ng ilang buwan. Ay, sira na yata yung gatas na nainom ko kanina kaya sumasakit ng husto itong tiyan ko. Kailangan ko na magbanyo. Ay, sino ka? Ha? Ay! Ha? Magnanakaw! Teka lang po! Saklolo! Sandali! Pinasok kami ng Hindi po ako magnanakaw! Kumalma po kayo! Hindi po ako magnanakaw! Ma! Ano nangyari? Madali ka, Emily! Tumawag ka ng pulis! Pinasok tayo ng magnanakaw! Ma! Hindi magnanakaw si Andrew. Kilala mo itong magnanakaw na to? Kilala ko siya at hindi siya magnanakaw. Boyfriend ko si Andrew. Hello po. Anong boyfriend? Ay, teka lang ha. Hating gabi na. Nandito pang boyfriend mo? Ay, pauwi mo na siya. Ayoko may natutulog na ibang lalaki dito sa bahay ko. Ma, hindi ko na siya pwedeng pauwiin. Ay, bakit? Wala na ba siyang masasakyan pauwi sa kanila? Wala na, pero hindi lang dahil doon. Anong hindi lang dahil doon? Ano ibig mong sabihin? Hindi ko na siya pwedeng pauwiin kasi dito na siya nakatira. Doon siya natutulog sa kwarto ko. Ano? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang narinig kong sinabi yon sa akin ni Emily. Kaya pala siya gumising ng maaga, nagluluto ng almusal at naguhugas ng pinagkainan niya pagkatapos ay dahil may tinatago siyang lalaki sa kwarto niya na hanggat hindi ko nabubuko ay hindi niya sasabihin sa akin ang katotohanan. Kung alam mo lang ang tintin ng galit at sama ng loob ko sa anak ko ng gabing yon. Maaawa ka sa akin sigurado, Papa Dudut. Alam mo yung pakiramdam na parang sinaksa ka sa likod ng taong pinakahuli mong inaasahang gagawa sa iyo noon. Yun ang pakiramdam ko. Iniisip ko habang nakatulala ako sa sinabi ni Emily na magkasama sila sa kwarto ng boyfriend niya ng ilang araw na. Bakit kailangang mangyari sa akin to? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos ng ganito? Wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti at maibigay lahat ng mga alam kong ikakasiya ng anak ko. Pero bakit niya nagawa sa akin yon? Ang gusto ko lang naman ay maging isang ina sa anak ko. Gusto kong maiyak at magwala ng katulad ng ginagawa ni Emily sa akin kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gusto kong sampalin at saktan ang anak ko dahil sa kawalan ng paggalang na ipinapakita niya sa akin.
Bakit hindi ko napansin ang mga maliliit na palatandaan na meron na pala kaming ibang kasama sa bahay? Na hindi lang kaming dalawa ng anak ko ang nakatira sa bahay. Dapat kinutuban na ako nung palagi siyang nagluluto ng marami para ialmusal naming dalawa, o kaya naman ay kapag maghahapunan ay palaging sa loob ng kwarto siya gustong kumain. Dapat kinabahan ako nung nireklamo ako ng mga kapitbahay na laging may upos ng sigarilyong nagkalat sa tapat ng bahay namin, samantalang pareho naman kaming hindi nagsisigarilyo ng anak ko. At nung may makita akong underwear na panlalaki sa mga labahin ng anak ko, dapat kinausap ko na siya. Ang boyfriend niya ang unang humingi ng pasensya sa akin. Siya na rin ang nagpakilala sa sarili niya. Siya daw si Andrew. Nahihiya daw siya ng husto dahil natuklasan ko ang ginagawa nila. Hindi raw niya sinasadyang ilihim yon sa akin at ilang araw na niyang sinasabi kay Emily na sabihin na sa akin ang katotohanan. Pero ang anak ko ang tumatanggi. Ang anak ko walang sinabi, parang natatawa pa sa mga nangyari. Ni walang bahid ng nakukonsensya siya sa mga nagawa niya. Si Andrew ay 21 years old. Mas bata sa anak ko ng 1 taon. Walang trabaho pero ang sabi niya ay sumasali daw siya sa mga competition sa mga laro sa computer at doon daw siya kumikita ng pera. Pero kahit gaano kahaba ang paliwanag niya sa akin kung anong ginagawa niya sa buhay, ay hindi ko maintindihan. Kung sinabi niyang clerk din siya o kaya janitor o kaya sales agent, maintindihan ko pa. Pero yung sinasabi niyang kumikita siya ng pera sa paglalaro ng computer, hindi ko talaga maintindihan. Naging mahinahon pa rin ako sa kabila ng panloloko nila sa akin ng gabing yon. Tinapat ko sila na hindi ako sang-ayon na nagli-live-in silang dalawa nang hindi pa kasal at sa bahay ko pa mismo sila nagsasama. Sinabi ko kay Andrew na kailangan na niyang bumalik sa bahay nila dahil hindi na ako papayag na manatili pa siya sa bahay ko ng isa pang gabi. Doon na umalma ang anak ko. Sinabihan niya ako na malaki na raw siya at pwede na raw niyang gawin kung ano ang gusto niya. Hindi na raw ako dapat nakikialam. Noong nagtaas na rin ako ng boses at nagmatigas na hindi ako papayag kahit na magwala siya sa harapan ko, iniba naman ni Emily ang taktika niya para magbago ang isipan ko. Sinabi niya na kawawa naman daw si Andrew. Naghiwalay na raw ang mga magulang nito at parehong nagsabi sa kanya na bahala na raw siya sa buhay niya. Total ay malaki na siya. Magkanya-kanya na lang daw sila sa buhay. Pero pinatira pa rin si Andrew ng nanay nito sa bahay nila. Kaya lang pinalayas din dahil may iba na tong kinakasamang lalaki. Alam ng anak ko kung paano ako paikutin. At nakumbinsi niya ako na mas mainam na sa amin na lang muna si Andrew tumira. Habang naghahanap to ng mas maayos na trabaho at mapagkakakitaan. Total naman daw ay wala na akong magagawa kasi nangyari na ang hindi ko gustong mangyari. Gawin na lang daw namin kung ano ang makakabuti para sa lahat. Hindi ako kumbinsido sa mga sinabi ng anak ko, Papa Dudut. Alam kong hindi totoo ang sinasabi niya, pero pikit mata ko na lamang na tinanggap para matapos na ang gulo at bumalik na sa ayos ang loob ng pamamahay namin. Eto na naman ako, Papa Dudut. Malamang ay sinasabi mo sa isip mo na wala akong kadaladala. Pumayag na naman ako sa gusto ng anak ko. Hindi na ako mag-iisip ng idadahilan kung bakit ako napapayag. Hindi na ako magpapalusot dahil wala na ako maisip na dahilan o palusot. Pero nang mahimasmasan ako pagkalipas ng isang buong araw, ay nakapag-isip-isip ako. Kahit nakuha ni Emily ang gusto niya na makasama ang boyfriend niya sa bahay, may mga patakaran akong naisip na dapat sundin nilang dalawa. Dahil kung hindi, kahit masakit sa akin ay papalayasin ko silang dalawa sa bahay. Yon ay kung kakayanin ng puso ko
na mapaalis ang anak ko. Una, kahit nasa isang bahay kami ay hindi ako papayag na magkasama sila sa isang kwarto. Dahil dalawa ang kwarto namin sa bahay, sinabi ko na kung hindi matutulog sa sala si Andrew, kaming dalawa ni Emily ang magkasama sa isang kwarto. Nag-alboroto si Emily sa mga sinabi ko. Pero ang sabi ni Andrew, sa sala na lang daw siya matutulog. Ayaw daw niyang mawalan ng kwarto si Emily at mawalan ako ng privacy kapag natulog siya sa kwarto ng anak ko. Gusto kong matawa sa mga sinabi niyang yon. Dala marahil ng pagiging bata pa niya kaya hindi niya naisip na nawalan ako ng privacy nung araw na tumira siya sa bahay namin. Pero tumahimik na lamang ako. Ikalawa, lahat ng utilities sa bahay, equal ang hati. Ilaw, tubig, pagkain, dapat ay pantay-pantay ang hati. Hindi na pwede na ang 1,000 bigay ni Emily kada buwan. Umismid lang sa akin ang anak ko nang sinabi ko yon. Pero hindi na siya nagsalita pa. Akala ko maliliit na tagumpay na yon para sa akin. Kaya lang sa unang 2 linggo lang yon naging totoo. Noong mga sumunod na linggo ako na ang nagbabayad lahat ng bills sa ilaw. Tulad ng pagkain at tubig. Nakakatipid lang ako sa pagkain kapag lumalabas silang dalawa para manood ng sine o kumain sa labas. Sa bandang huli, naisahan na naman ako ni Emily. Ikatlo, mariing kong sinabi sa kanila na lahat ng gawaing bahay gaya ng paglilinis, paghuhugas ng plato at paglalaba ay sila ang gagawa. Total ay maghapon naman akong wala sa bahay at madalas na nasa kwarto lang ako kaya dapat sila na ang gagawa ng mga yon. Sila ang madalas na gumagamit sa sala dahil doon nga natutulog si Andrew. Sila rin ang madalas na magluto at kumain kaya nararapat lang na sila ang maghugas ng mga pinagkainan nila. Naging matigas ako sa pagsasabi ng mga patakaran sa kanilang dalawa. Pero katulad ng anak ko, ningaskugon din pala ako. Dahil sa unang 2 linggo lang sila nakatupad ng mga patakaran ko. Nang sumunod na linggo, nagbago na ang ihip ng hangin. Ma, saan kayo pupunta? Sa laundromat. Isabay mo na rin yung mga maruruming damit namin ni Andrew, pwede? Hindi ba pwedeng kayo na lang magdala sa laundromat ang mga damit niyong lalabhan? May gagawin ako eh. Si Andrew. May nilalarong game sa internet. Mataas na yung level niya kaya hindi niya maiwan. Ha? Sige. Pakikuha na lang sa loob ng kwarto namin. Huwag kayo maingay ha para hindi maistorbo si Andrew. Sige, anak. Hindi ko akalain na pati ako ay babali sa usapan namin ng anak ko at ni Andrew. Nakita ko na lang ang sarili ko na naghuhugas ng pinagkainan nila sa tuwing umuuwi ako. Kapag tinatanong ko naman bakit hindi sila nakapaghugas ng plato, kung ano-ano na lang ang idadahilan sa akin. Ako na rin ang naglilinis ng bahay tuwing wala akong pasok. Mabuti na lang at may konsensya pa rin tong si Andrew kasi nagagawa niyang iligpit ang hinigaan niya tuwing umaga o pagkagising niya. Kahit mga kapitbahay namin ay napapansin na rin ang mga ginagawa ko para sa anak ko at sa boyfriend niya. Sila na lang din ang pinahihingan ko ng sama ng loob. Minsan ko lang silang nakikita dahil nagtatrabaho nga ako sa araw. Nagkikita lang kaming magkakapitbahay kapag naglalabas ng basura. Nagkakasalubong sa labas o kaya naman ay kapag sabay-sabay kami naglalaba sa laundromat. Aling Kunching, ang dami nyo na namang labahang damit ah. Hindi ko lang damit ang mga ito. Damit din ito nung anak ko tsaka nung boyfriend niya. Sus Mariosep, boyfriend ng anak mo yung nakikita kong lalaki pag napapadaan ako sa bahay niyo? Wala akong magagawa. Napilitan na sila magsama kasi pinalayas na ng mga magulang niya yung lalaki. Naawa naman ako kaya pumayag na rin ako. Aba, ba't pati paglalaban ng brief ng boyfriend ng anak nyo kayo na rin ang gumagawa? Ewan ko ba? Nakapag-aral naman ako. Pero pagdating sa anak ko, para akong engot na sunod-sunuran na lang sa gusto niya. Nanay ka, anak mo siya. Walang nanay na natitiis ang mga anak nila. Ay, sinabi mo pa.
Kaya kahit magreklamo ako, hanggang doon na lang. Wala na akong magagawa pa. Mali yun, Aling Conching. Nanay kayo, hindi kayo martir. Alam niyo sa tingin ko, kayo ang kailangan magbago ng ugali. Bakit ako? Ako na nga yung inaapi sa sarili kong bahay. Ako pa yung kailangan magbago. Kailangan niyo maging matapang. Kung mahal niyo ang anak niyo, hindi niyo siya hayaan ng tratuhin kayo na parang basahan. Kasi bukod sa hindi kayo nakakatulong na mabagong ugali niya, kayo lang din ang nasasaktan. Ang kailangan niyo yung tinatawag nilang tough love. Tough love? Tough love? Isang konsepto at uri ng pagmamahal na para sa kapakanan ng minamahal natin. Magpapatupad tayo ng mahigpit na pagdidisiplina at sa pilitan silang pananagutin sa mga responsibilidad nila sa buhay. Dahil sa mga sinabing yon ng kapitbahay namin, naalala ko yung isang motivational speaker na may kapansanan na minsang napanood ko sa TV. Natuwa ako ng husto sa kanya. Wala siyang mga kamay at paa, pero nagagawa niyang kumilos mag-isa nang hindi na kailangan ng tulong ng iba. Nakakapunta siya kung saan-saan para magsalita at magbigay ng inspirasyon sa maraming tao nang hindi na inaalalayan pa. Masayahin din siya sa kabila ng kanyang kapansanan. At lahat ng taong nakakapakinig sa kanya ay nai-inspire sa kwento niya. Isa na ako sa mga na-inspire niya. Noong sinabi niyang ginamitan siya ng nanay niya ng tough love ay naging curious ako kung ano ba yon. Ang sabi niya nung lumalaki raw silang magkakapatid, lahat sila ay nagsasalitan sa mga gawaing bahay. Kahit may kapansanan siya, hindi siya trinato na espesyal o iba ng kanyang ina. Minsan, siya na nga raw mismo ang nagrereklamo. Kasi alam naman daw ng nanay niya na wala siyang mga kamay at paa pero pinaguhugas pa rin siya ng pinagkainan nila. Ang katwiran ng nanay niya, kahit daw mabasag lahat ng mga plato at baso sa bahay nila, kahit araw-araw silang bumili ng mga bagong pagkakainan nila, hindi raw problema yon sa kanya. Titiisin niyang mahirapan ang anak niya kaysa makita niya itong kawawa at hindi alam kung paano tutulungan ang sarili sa paglabas nito sa totoong mundo. Mabuti na lamang at hindi ako ang naging ina ng motivational speaker na yon. Hindi dahil sa ayoko magkaroon ng anak na may kapansanan, kung hindi dahil sa wala akong tapang para gawin yon sa sarili kong anak. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang anak ko. Kapag hindi niya kaya sa isang bagay, hindi na ako magtsatsagang turuan siya. Ako na lang ang gagawa. Mahal ko ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko yata siya makakayang tiisin. Naniniwala ako na ang nanay ay napaka-resilient talaga. Nung tinignan ko sa diksyonaryo kung ano ang Tagalog ng salitang resilient, ang nabasa ko ay nababanat. Nagtaka ako. Nababanat? Parang kulang ang salitang Tagalog para sa tunay na ibig sabihin ng resilient sa Ingles. Isa tong pang-uri na ang ibig sabihin ay nagagawang kayanin at makarecover kaagad sa isang napakahirap na kondisyon o sitwasyon. O may kakayahan itong bumalik sa dating hugis pagkatapos itong mabend, ma-stretch o makompress. Pero naisip ko, ang galing din ng Tagalog. Dahil sa isang salita ay nasaklaw niya ang buong ibig sabihin ng maraming salita sa Ingles. Ang mga nanay may kakayahang mabanat ang maraming bagay sa sarili niya. Nababanat niya ang pagkatao niya para umakma sa pangangailangan ng iba. Nababanat niya ang pasensya niya para maturuan ang anak at maibalik ito sa tamang landas. At pagkatapos mabanat, bumabalik ito sa dating anyo na parabang sinasabi natin na okay na tayo. May tiwala siyang kaya na natin.
mababanat na lang uli ang mga nanay natin kapag kailangan natin ng tulong nila. Yun siguro ang kailangan kong gawin. Kailangan kong mabanat ang pagmamahal ko sa anak ko na kahit banat na ako, kahit nasasaktan ako, titiisin ko kung ano ang mas mahirap para lang sa ikakabuti ng anak ko. Anak, kinain mo ba yung tapang iniwan ko dito sa ref kanina? Kinain ni Andrew. Ba't pinakain mo sa kanya? May pinaglalaanan ako nung tapang yon. Hindi ko pinakain sa kanya, kinain na lang niya basta. Tsaka sabi naman ni Andrew nanghihinayang siya kasi ilang araw niya nang nakikita sa ref yung tapa, walang kumakain. Kaya sumasayang kinain na niya. Ano ba kayo? Bakit? Anong problema? Maski yung pagkain na hindi para sa inyo, ginalaw ninyo. May pinaglalaanan ako nung tapang yon kaya hindi ko ginagalaw. Bakit? Magkano ba yun? Babayaran ko na lang para tumahimik na kayo. Maliit na bagay lang, sumisigaw na kayo kaagad. Hindi maliit na bagay yung ginagawa ninyong pambabastos sa akin sa sarili kong pamamahay. Anong pambabastos, ma? Nagpaalam kami sa inyo, di ba? Pumayag kayo. Dahil wala na akong magawa. Pero sinasamantala niyo naman ang kabutihan ko. Kami pa ngayon na mapagsamantala. Huwag na kayong magsalita. Mabuti pa, aalis na lang kami dito sa bahay. Anak, pakinggan mo muna ako. Pwede ba? Hindi ko kayo pinapaalis. Ganyan naman kayo eh. May makita lang kayong hindi nyo gusto. Iniisip nyo agad kayo yung agrabyado. Kahit walang trabaho sa labas, nagtatrabaho din naman si Andrew dito sa bahay. Pasensya ka na anak. Nabigla lang ako. Ilang buwan pa rin ako nagtiis sa mga ginawa ng anak ko at ng boyfriend niya. Hindi dahil sa sumuko na ako at ayoko nang makipagtalo, kung hindi dahil tinuruan ko muna ang sarili kong maging matibay ng husto para kapag kailangan ko talagang mabanat, magagawa ko ng hindi ako napapatid o napuputol. Papadudot, patuloy ako sa pag-iisip kung paano ko mababago ang anak ko nang hindi sila gaanong masasaktan. Madalas ay nakikita ko na lang na umiiyak ang sarili ko kapag mag-isa na ako sa bahay. Kaya naman panay ang dasal ko lalo na sa mahal na Birhen dahil tinulungan niya akong magkaroon ng isang Emily at naisip ko matutulungan din niya ako para hindi na lalong mapunta sa maling landas ang anak ko. Maiintindihan niya ako dahil isa rin siyang ina. Sa mga pagkakataon na nag-iisa lamang ako at nagdarasal, sumasagi sa isipan ko na kahit na anong maisip kong paraan, masasaktan at masasaktan ko pa rin ang anak ko. Mabuti pang masaktan na siya ngayon kesa masaktan siya pag umabot na siya sa edad ko. Hindi ko alam kung magiging epektibo ang gagawin ko. Pero nagpasya ko na gagawin ko yon nang walang galit. Ayokong isipin ng anak ko na kaya ko sila pinahihinto sa maling gawain nila ay dahil galit ako. Kaya nung nasa bahay kaming lahat at walang nangyayaring gulo, sinabihan ko silang kausapin ko sila. Ma, bakit mo kami pinatawag ni Andrew? May tinatapos pa akong report eh. Okay lang sa akin, ma. Ano po ba yun? Gusto kong sabihin sa inyo na yung maririnig ninyo sa akin, sigurado akong hindi ninyo magugustuhan. Pero para mabagong sitwasyong kinalalagyan nating lahat, kailangan kong manindigan. Wow, ano na naman to? Andrew, kailangan mo nang umuwi sa inyo. Po? Hindi ako nakakatulong sa'yo at sa mga magulang mo kung hahayaan kong dito ka tumira sa amin. Isa pa, wala na akong mukhang maihaharap sa mga kaibigan ko dahil nandito ka. Bakit naiintindihin yung sinasabi ng mga tao? Ikaw, Emily, dito ka sa bahay. Hindi ka susunod sa kanya. Ma, malaki na ako. Hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong sumama kay Andrew. Ay, kung gano'n ay sige. Payag na akong umalis ka sa bahay na ito. Sumama ka kay Andrew. Ha? Kinailangan ko magpakahinahon ng ilang araw bago ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin ito sa iyo, anak. Kung gusto mong bumukod, hindi kita pipigilan. Pero wag kang umasa na tutulungan kita. Grabe naman kayong magalit. Hindi ako galit, anak. Hindi galit ang nagtulak sa akin para paalisin si Andrew. At kung hindi kita mapipigilan, hahayaan na rin kitang umalis. Hindi to dahil sa galit.
Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo at dahil nagmamalasakit ako kay Andrew. Alam kong pagkatapos ng pag-uusap nating ito, posibleng hindi mo na ako kausapin at magtanim ka ng galit sa akin habang buhay. Pero titiisin ko na ang galit mo at hindi pagpansin sa akin kaysa makita kong sinisira mo ang sarili mo dahil pinalaki kita sa layaw. Kailangan kong magpakatatag. Hayaan kita masaktan para matuto ka sa buhay. Walang halaga sa akin kahit isipin mo na wala akong kwentang ina. Ang importante sa akin, pag hindi ko ginawa to sa'yo, hindi ako isang tunay na ina. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang matagal ko nang tinatago sa puso ko, mahinahon akong umalis at pumasok sa kwarto ko. Doon ay tahimik akong iniyak ang mga sinabi ko. Aaminin ko, Papa Dudut, mas masakit para sa akin ang mawalay sa anak ko, pero higit ako nasasaktan kung sa paanong wala na ako dito sa mundo. Hindi na niya alam kung paano mabuhay. Kinabukasan, pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko ay nakita ko ang malalaking bag ni na Andrew at ni Emily. Parang tinusok ng patalim ang dibdib ko sa hinuhulaan kong mangyayari. Kahit nilahad ko na ang saloobin ko sa anak ko ay baliwala pa rin. Aalis pa rin siya at gagawa ng hindi tama. Masakit sa akin yon bilang isang ina at gusto kong bawiin ang mga sinabi ko sa kanya. Pero bago ko magawa yon, inunahan ko na lamang sila sa pag-alis. Pagbalik ko kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Umalis na sila at napabuntong hininga na lamang ako. Isang linggo na rin akong walang kasama sa bahay. Tiniis kong hindi makasama ang anak ko para maturuan siya. Tiniis ko dahil gusto ko ring maturuan ang sarili ko sa kung ano talaga ang tunay na pagmamahal. Nabalitaan ko na nag-break na sila ni Andrew. Nakikitira na lamang si Emily sa isang kaibigan at ang sabi ng ilang kapitbahay namin, minsan daw ay nakita nila si Emily na namamalengke sa isang public market. Mukhang pagod at medyo pumayat daw. Baka daw hirap na sa trabaho. Nang marinig ko yon ay gusto kong tumakbo papunta sa bahay ng kaibigan niya para sabihin kay Emily na, "Anak, bumalik ka na. Bumalik ka na sa bahay. Ako nang bahala sa iyo. Aalagaan kita para hindi ka na mahirapan." Pero hindi ko ginawa yon. Unti-unti ay natutunan ko na kung paano magmahal ng tama. Kailangan kong magsakripisyo na kahit masaktan ang anak ko ay titiisin ko dahil alam kong yun ay para sa ikakabuti niya. At ikakabuti ni Emily na hayaan ko muna siyang mabuhay na mag-isa. Siguro sa ibang mga nanay ay masyado akong mabait. Sa iba naman ay masyado akong nagmamatigas. Pero sa ngayon, ang alam ko lang ay isa akong nanay na nagmamahal sa kanyang anak. At kung ito ang bunga ng pagmamahal na yon, ang hindi naming pagkikita ay titiisin ko at kakayanin ko. Salamat sa pagpapaunlak mo sa akin, Papa Dudut. Salamat sa mga tagapakinig ninyo na nakarinig ng kwento ko. Sana sa mga magulang na katulad ko ay magsilbing aral sa inyo ang nangyari sa aming mag-ina. Sana sa munti kong paraan ay may naidulot akong mabuti para sa iba. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. At maski nga po lupa, ay nakapag-ahente na rin po siya. At dahil po doon ay nakapagtapos naman po kami ng pag-aaral at ngayon nga po ay sinuwerte rin na makakuha ng trabaho bilang virtual assistant sa isang kumpanya na nakabase sa ibang bansa. Ngunit kung ano man po ang swerte na inabot namin sa usaping pinansyal, ay parang nabawi naman sa kamalasan dahil sa ugali ng kapatid ko, Papa Dudut. 5 taon po ang agwat ng edad namin ni Junel, pero hindi tulad ko ay hindi na po nakatapos ng high school ang kapatid ko dahil sa katamaran.
At isa pa pong masaklap dyan ay parang may sakit na nga po ang kapatid ko. Ang pagiging klepto. Sa totoo lang Papa Dudut ay mga bata pa lamang kami ay palagi na kaming nag-aaway ng kapatid ko. Bukod sa medyo malayo po kasi ang agwat namin ay magkaiba nga po kami ng ugali. Sa tingin ko po ay may kinalaman din dyan ang pagpapalaki na ginawa ng mga magulang namin kay Junel. Ilang beses po kasing nakunan si nanay pagkatapos akong ipinanganak. Kaya nang pinanganak si Junel ay tuwang-tuwa po sila. To the point na medyo parang na-spoil na nga po nila ang kapatid ko. Junel! Junel! Bakit? Ikaw nakabagsak nitong cellphone ko, no? Hindi! Huwag kang bintangero! Anong hindi? Ikaw lang naman mahilig kumuha nitong cellphone ko at maglaro dito eh. Di ko alam yung sinasabi mo. Di ako nakabasag niyan, no? Sino pala nakabagsak nito? Multo? Basta hindi ako yan! Bintangero ka! Oy, ano ba yan? Bakit nagsisigawan na naman kayo? Tingnan mo, Nay! May crack tong cellphone ko, oh! Bakit ako kagad pinagbibintangan mo? Sino pa ba may kagagawa nito? Oo nga naman, Jigs. Bakit kasi si Junel kagad ang naisip mo? Sino pa po bang ibang gagawa nito dito sa bahay natin? Si tatay. Malay mo natabig lang o kung ano. Tapos walang nakapansin. De! Tingnan nyo, oh! Tingnan nyo na ginagawa niyan. Nangasar palalo. Kayo kasi, Nay, palagi nyo kinakampihan yan eh. Jigs, wag mo akong pagtaasan ng boses. Sorry po, Nay. At Junel, wag mo namang ginaganyan ng Kuya Jigs mo. At Jigs, kausapin mo naman ang mahinahon nitong kapatid mo. Ikaw ang nakatatanda eh. Dapat ikaw ang nagpapasensya. Nay, nakakainis eh. Yan lang naman na mahilig makialam ng gamit ko. Tapos itong cellphone ko palagi niyang kinukuha ng walang paalam para paglaruan. Hindi naman po tama yun. O Junel, ikaw naman kasi. Bakit naman hindi ka nagpapaalam sa kuya mo? Naglalaro lang naman po ako eh. Bakit kasi hindi nyo nalang din ako ibili ng cellphone? Masyado ka pang bata. 10 years old na nga ako, Nay. Yung mga kaklase ko may cellphone na rin. O siya, sige. Ibibili ka na nga namin para matigil na yung lintik na away niyo sa cellphone na yan. Ano? Yes! Basta yung mura lang ha, dahil bata ka pa. Nay, bakit naman ganun? Ako yung nasira yung cellphone tapos si Junel yung ibibili niyo ng bago? Yung mura lang ang bibili namin sa kapatid mo, para lang matigil na yung away niyo. Yang cellphone mo, kaya namang i-repair yan ng tatay mo. Huwag na kayong mag-away tungkol dyan. Ay, ewan ko sa inyo, Nay. Hoy! Jigs! Aaminin ko po Papa Dudut na lumaki po ako na iniisip na ang paborito ng aking mga magulang ay ang aking nakababatang kapatid. Kapag ako po ang nagkakamali ay sigurado pong pagsasabihan ako at sasawayin. Pero kapag ang kapatid ko po ang nagkakamali at mas madalas pa po siyang magloko kaysa sa akin ay sasawayin po siya. Pero saglit lang. At kung minsan nga po ay parang pinapabayaan na lamang. Hindi ko po alam kung dahil ba ito sa pagod lang sila na sumuway at magalit sa kapatid ko dahil tiyak na hindi rin papatalo ang isang yon. O kung dahil ba mas paborito lang ito sa akin. Kapag kami naman po ay nagkakabanggaan ng kapatid ko, matik na po yan nasasabihan ako na huwag nang patulan dahil ako ang nakakatanda. Pero dahil sa ginagawa po nilang yon ay parang palaging ang kapatid ko tuloy ang nananalo tuwing magtatalo o mag-aaway kami. Kaya parang nawalan na rin tuloy ito ng paggalang sa akin bilang kuya niya. Dahil alam niya na kahit na anong mangyari, siya ang papanigan dahil siya ang bunso at ako ang mas dapat na mature. Jigs! Jigs! Ano po yun? Pumunta ka nga dito. Nay, bakit po? Kumuha ka ba ng pera dito sa pitaka ko? Ho? Hindi po. Yung totoo. Hindi nga po. Bakit ko naman po gagawin yun?
Ang tanda ko kanina may naiwan pa akong 500 dito eh. Bakit dapat na daan na lang ang andito? Hindi ko po alam. Ano ba yan? Tatatlo lang tayo na andito sa bahay. Sino ba ang kukuha dito? Nay, baka si Junel lang nangupit dyan. At bakit naman mangungupit yung kapatid mo 12 anyos lang yun? Di ba kapag pinabibili niyo yun sa tindahan, kadalasan hindi na nga niya binibigay yung sukli? Iba naman yung hindi pagsasauli ng sukli sa pangungupit. At saka yung mga sukli-sukli na yon, barya-barya lang naman yung natitira, kaya ayos lang na ibigay ko na. Nay, alam niyo naman na minsan hindi ko yun ginawa sa inyo kahit nung bata ako. Sandali nga po. Junel! Junel! O bakit? Ikaw ang nangupit sa pitaka ni nanay, no? Hindi! Sino pa bang kukupit kay nanay? 3 lang tayo dito sa bahay ngayon. Kanina, 500 daw yung nasa pitaka niya. Ngayon, 400 na lang. Ewan ko! Umamin ka na kasi. Hindi nga ako eh. Tama na! Tama na! Papayaan nyo na! Ha? Hindi pwede, Nay. Kailangan malaman natin ang totoo. Hindi nga ako! Tama na, Jigs! Sige na! Tumigil na kayo! Baka nalito lang ako kanina. Baka nagkamali lang ako ng bilang. Tingnan mo! Sigaw ka pa ng sigaw dyan! Nay, alam ko na nawalan talaga kayo ng pera. Huwag naman kayo magsinungaling. Jigs, tama na nga sabi eh. Tapos na ang usapan. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang pangyayaring yon, Papa Dudut. 8 years ago, Sabado ng hapon. Yon ang araw na unang nangupit si Junel sa amin. Tandang-tanda ko po dahil kakatapos lang po ng birthday ko noon. Mga 2 araw pa lang ang nakakalipas. Pero nagkaroon na po agad ng malaking away sa amin. Yun din po ang unang pagkakataon na nangupit si Junel na kapansin-pansin na ang halaga. Kung dati nakagawian lang po nito na manguha ng basta-basta ng mga barya sa bahay o kung hindi man ay hindi na magsoli ng sukli, sa edad na 12 anyos ay natuto na rin po itong mangupit ang kapatid ko. At kahit na wala po akong pruweba ng mga panahon na yon na si Junel ang nangupit dahil sa mga sumunod na parehong mga insidente na nangyari sa bahay namin, ay naging sigurado na po talaga ako, Papa Dudut, na hindi lamang nalito si nanay noon sa bilang niya ng pera niya sa wallet. Sigurado ako na si Junel nga po ang nangupit sa wallet niya. Pagkatapos po kasi noon ay ilang beses ko na ring nahuli itong si Junel na pumapasok sa kwarto ni nanay kapag walang tao dito. At dahil may sarili namang kaming kwarto na magkakapatid ay wala namang dahilan para pumasok siya sa kwarto nila. Pero nung kinuwento ko po yun kay nanay ay pinagkibit balikat lamang niya ito. At nang tahasan ko siyang tinanong kung nawawala na ba siya ng pera ay sinabi lang niya na hindi naman. At huwag ko na raw pag-isipan ng masama ang kapatid ko. Sa totoo lang po, Papa Dudut, tingin ko ay kaya rin lumaki ng magaspang ang ugali ng kapatid ko ay dahil kinukonsinti po ng mga magulang ko ang mga masasamang ugali nito noong bata pa lamang siya. Toddler pa lamang po kasi ay talagang makulit, aligaga at may pagkamatigas na ang ulo ng kapatid ko. Pero dahil bata pa siya noon at cute pa, sa halip na sawayin po nila ang kapatid ko ay parang aliw na aliw pa sila. Tulad ng pagkaaliw ng iba naming mga kamag-anak kapag sumasagot ito ng pabalang sa mas matanda sa kanya. O kaya ay kapag napapaaway o may ginawang kabulastugan ito, Papa Dudut. Ang cute daw kasi, bata pa lamang ay parang matanda na kung magsalita at umasta. In short ay siguro po ay sa murang edad ng kapatid ko ay tumatak na sa isipan niya na nakakatuwa sa ibang tao kapag bastos ka at wala kang modo. Sa katunayan kapag may mga bisita o kaya ay kapag may pinupuntahan kaming birthday o reunion ay palagi kaming nakukumpara ng kapatid ko. Ako daw ang tahimik at masipag sa school pero ang kapatid ko naman daw ay ang brusko at siga.
At may isa pa nga pong tiyuhin na humihirit noon na wala na raw palang iisipin pa ang mga magulang ko. Dahil ako daw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Samantalang ang kapatid kong bunso ay pupwedeng maging pulis na magiging tagapagtanggol nila. Kaya lang lumipas po ang panahon at lumipas na rin po ang pagiging bata at cute ng kapatid ko. At ang naiwan na lang ay ang kanyang pagiging pasaway at matigas ang ulo. Wala sa pagiging cute ay naging isa na lang itong malaking konsumisyon. Oh, huli ka ngayon. Hoy, anong ginawa mo? Eh di pinicturean kita sa akto. Wala ka nang kawala. Magnanakaw ka. Di ako magnanakaw! Hindi ka magnanakaw? Ha? Eto oh. Kitang-kita ka sa picture na hawak mo yung wallet ni nanay. Akin na yan! Wala ka, huli ka na. Akin na sabi! Ano ba? Itawan mo nga yung cellphone ko. Aray! Akin na yan. Akin na sabi. Sisirain ko to! Sige, sirain mo para lalo ka mapagalitan. Bata-bata mo pa, magnanakaw ka na. Bayolente ka pa. Ay, gago. Bayaran mo yan, ha? Napakasama ng ugali mo. Pag di mo talaga binayaran yan, tatadyakan kita sa mukha. Ano? Loko ka, ha? Ano ba yan? Jigs! Bitiwan mo yung kapatid mo! Bakit mo yung sira sa barutan? Tay, ito, oh. Binato niya yung cellphone ko. Wasak na wasak. Bakit mo binato ang cellphone ng kuya mo? Kasi napicturan ko siya na kinukuha niya yung wallet ni nanay. Hindi na, Bea! Anong hindi? Ang sinungaling mo! Huling-huli kita! Nakita kita sa akto, itatanggi mo pa! Hindi yan totoo! Sinungaling! Sama ng ugali mo, kanino ka ba nagmana? Magnanakaw ka! Ha? Sige, magdrama ka pa dyan! Tatadyakan ko talaga yung mukha mo mamaya! Tama na, Jigs! Tumigil na kayo! Pareho po kaming napagalitan ni Jonel Papadudut. Pero hanggang sa huling pagkakataon ay hindi talaga ito umaamin sa kasalanan niya. Sobrang galit ko po talaga noon sa kapatid ko. Lalo pat binasag niya ang cellphone ko na napakarami ng mga pictures at mga ala-ala na nakasave. At ang masakla pa niyan ay pinag-ipunan ko po ang cellphone na yon. Papadudot gamit ang tinipid kong baon. Pero sa isang iglap lang ay nawala ito ng dahil pa sa kapatid ko. At siguro nga po sa puntong yon ay nalaman na talaga ng mga magulang namin ang pangungupit ni Jonel. Kahit pa hindi talaga ito umamin. O baka noon pa nila talaga alam. Pero dahil nagkaroon ng gulo ay napilitan silang harapin. At siguro pampalubag loob na rin sa akin ay binili na lamang din po nila ako ng bagong cellphone na katulad nung binasag ni Jonel. Pero kahit pa ganoon po ang ginawa ng mga magulang ko ay hindi po nito naibsan ang galit ko sa kapatid ko at ang hinanakit ko sa kanila. Hello, Nay? Jigs, pumunta ka nga dun sa kwarto. Kunin mo yung isa ko pang ID dun sa drawer sa cabinet. Picturean mo at ipadala mo sa akin dahil kailangan ko daw ng isa pang ID para dito sa permit. Ah, sige po. Nay, nandito yung bag mo ah. Pati wallet mo. Naiwan mo? Ah, oo. Iniwan ko lang yan dyan. May iba akong dala. Itong wallet. Ah, bayaan mo na lang yan dyan. Iniwan mo yung wallet mo? Paano ka uuwi? Ah, huwag ka nang mag-alala. May pera pa ako dito. Ah, yung ID, nahanap mo na? Nay, naguguluhan po ako. Bakit?
Nay, hindi ko po talaga maalis sa isip ko eh. Bakit nyo iniwan yung wallet at saka bag nyo? Buong araw kayong maglalakad ng permit sa munisipyo. May iba kasi kung bag na ginamit. Pati po wallet, iba? Oo. Bakit po ganun? Anong bakit? Normal lang naman yun, di ba? Nay, hindi naman po yun normal eh. Lalo na yung maraming wallet. Normal lang sa mga babae ang maraming ginagamit na bag at wallet ng sabay-sabay. Bakit parang dati hindi naman kayo ganyan? Ay, hindi mo lang napapansin dati. Nay, umamin nga kayo. Sadya ba kayong nag-iiwan ng bag at wallet dito sa bahay para dyan na lang kumupit si Junel? Ano? Ikaw, mahilig ka talagang magtagpi-tagpi ng mga bagay. Nay, paano kayo umabot sa ganyan? Ano? Na wala na kayong magawa. Hindi nyo na makontrol yung pagnanakaw ng sarili nyong anak. Pwede ba, Jigs? Masyadong malikot yung utak mo. Pero hindi nyo po itinanggi na magnanakaw si Junel. Sige na, Jigs. Sumasakit na ang ulo ko. Marami pa akong gagawin. Ipadala mo na yung ID ko. Sa paglipas ng panahon ay lumala na nga po ang pangungupit ng kapatid ko. Pero bukod pa sa ugali niyang yan ay kasabay pa noon ang pagkapariwara ng buhay niya. Ilang beses na po itong naging repeater noong elementary dahil sa palaging bagsak sa mga klase niya. At nang maitawid niya nga po ang elementary ay naging pasaway din po lalo noong high school. Lalo pat wala na kasing ibang tumanggap sa kanya na eskwelahan kundi yung pribado na naging bagsakan din ng ibang mga estudyanteng pasaway at may mga pangit na record sa mga eskwelahang pinanggalingan. At dahil po dito ay napabarkada po itong si Junel sa mga masasamang impluwensya sa eskwelahan kaya't ganoon din ang kinalabasan. O hindi repeater na-o-office po dahil sa away. At dahil napilitan na nga rin po na enroll ng mga magulang ko sa isang pribadong eskwelahan noong high school si Junel, ay nadagdagan pa po tuloy ang gastos ng pamilya. Mabuti na nga lang din po talagang madiskarte si nanay at tatay at sa mga panahong yon ay gumanda rin po ang kita ni nanay sa mga maliliit niyang negosyo. Pero hindi ko po maaalis sa isipan ko na mas magaan sana ang buhay namin at mas hindi sana mahihirapan si nanay at tatay sa pagtatrabaho kung naging matino po ang kapatid ko. Ngunit lahat po ng pagsisikap ng mga magulang ko ay napunta rin po sa wala. At lahat ng pag-asa nila sa kapatid ko na magbabago pa ay nabasura lang dahil hindi rin naman po ito nakatapos ng high school. Lalo pa pong lumala ang kapatid ko nang mahumaling ito sa video games. Dati ay sa mga internet cafe at nang nauso na nga po ang mobile games, ay doon naman ito na humaling. Buong araw ay walang ginawa ang kapatid ko kundi ang maglaro ng maglaro. At ang mga magulang ko naman po ay parang nawala na rin ang pag-asa sa kapatid ko at pinabayaan na lamang ito na mabuhay na parang tambay sa bahay. At habang tumatagal na nga po papadudot, ay palaki na nga po ng palaki ang kinukupit ng kapatid ko. At umabot na nga po sa punto na nasanay na ang mga magulang ko sa pangungupit nito ng pera sa kanila. Hanggang sa nag-iiwan na sila ng isang wallet na may pera at kung hindi man ay nag-iiwan ng pera sa bulsa ng pantalon o shorts. Para doon na lang po kukuha ang kapatid ko sa halip na sa totoong mga wallet o pinagtataguan nila ng pera. Sige. Isang oras lang naman ang biyahe ko eh. Maliligo na ako ngayon tapos alis na ako maya-maya. Okay, sige. See you. Nako, tandaan mong mabuti at baka hindi mo na naman dyan nilagay. Dito ko yun nilagay. Sigurado ako. Dito sa kahon na to. Ano ba naman yan? Nakakahina naman ng tuhod yan. 5,000 din yun. Kaya nga eh. Bakit naman kasi nag-uuwi ka ng ganong kalaking pera dito sa bahay?
Alam mo namang pwedeng mawala yun dito eh. Eh malay ko ba? Eh di ba nag-iiwan na nga tayo ng pera dito para doon na lang kukuha si Junel? Eh naubos na rin naman yung laman ng mga yun. Baka kailangan ng malaking halaga. Saan naman niya gagamitin ng ganong kalaking halaga? So nag-iiwan nga kayo ng pera na kukupitin ni Junel? Jigs! At matagal nyo nang kinukonsinti yung pagnanakaw ng batugan na yon? Nay, Tay, naririnig nyo ba yung mga sarili nyo? Hindi ba kabaliwan na yung ginagawa ninyo? Imbis na sitahin ninyo at parusahan ng magnanakaw, eh kayo pa mismo ang naglalagay ng mga bagay na pwede nyong nakawin? Jigs, masyado ka namang matalas magsalita sa kapatid mo. Kahit ganyan yan, kapatid mo pa rin yan. Kadugo mo yan. Kaya nga gusto ko siyang tumino dahil kadugo at kapatid ko siya. Isa siyang kahihiyan. Jigs, ano ba? Huwag mo kaming sigawan! Pasensya na ho Pero tingnan nyo, Nay. Sa akin napakahigpit ninyo. Pero dun sa kapatid ko na batugan na yon, hindi kayo makapalag. Dahil ikaw ang mas matino. Tay, ano ho bang klaseng pag-iisip yan? Hindi ho yan dahilan. Yung kapatid ko ayaw nyo po bang tumino? Tay, 23 anyos na yun. Wala pa rin pupuntahan ang buhay niya. Paano pag nawala na kayo? Sino magpapakain dun? Sino magbibigay ng mga luho nun? Dahil siguradong hindi ako. Dahil hindi ko kukonsintihin yung ugali nun. At baka nga ako pa mismo ang magpakulong dun eh. Jigs, bakit ka ba ganyan magsalita? Dahil puno na ho ako, Tay. At parang mababaliw na ako dito sa bahay na to sa totoo lang. Bakit ho kasi pinalaki nyo ng ganun si Junel? Nagsimula sa pa-20-20 nung bata. At dahil pinabayaan ninyo, ayan, umabot na sa 5,000. Bukas, magkano na kaya nanakawin nun? Jigs, ganyan na talaga ang kapatid mo. Hindi na magbabago yan. Kailangan niyang magbago, Nay. Hindi po pwedeng hindi. Hindi tama na hindi. Baka mamaya kapag hindi na sapat ang mga ninanakaw nun dito, magnakaw na yun kung kani-kanino sa labas. At Nay, Tay, sigurado ako na ang kababagsakan ni Junel kung hindi mapapatay yan, eh mabubulok sa kulungan yan. Hindi na rin po nakasagot ang mga magulang ko nang kinumpronta ko sila tungkol sa kanilang pangungunsinte kay Junel. Kahit na po nagigilty ako dahil napagtaasan ko sila ng boses. At alam kong nasasaktan ko na rin sila sa mga sinasabi ko tungkol sa pagpapalaki nila kay Junel. At pati na rin sa mismong kapatid ko ay alam kong tama lang yon na nagpahayag ako sa kanila ng nararamdaman ko. Lalo pat sigurado ako na ako ang nasa tama. Kahit saan man ninyo tingnan, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Isihodang kapatid, kadugo o mahal mo pa yan sa buhay. Kung may pagkakasala ay dapat na panagutin. Hindi lang pagsabihan kundi panagutin, Papa Dudut. Pero ang mga magulang ko, hindi na nga po kayang panagutin ang kapatid ko sa mga kasalanan niya, ay tinamad pa sila na pagsabihan ito. At sa awa naman po ng Diyos, ay parang nagka-epekto rin po ang ginawa kong pagsasalita kina nanay at tatay. Matapos pong mawala ng 5,000 ni tatay ay kinumpronta po nila si Junel at tinanong nila kung may kinuha ba itong pera sa kwarto ni nanay. Pero syempre ay hindi naman po umamin ang kapatid ko. At dahil wala naman pong pruweba ay wala na rin pong nagawa sina nanay at tatay kundi ang magparaya na lamang sa kapatid ko, bagay na naintindihan ko naman. Kaya naisipan ko pong mag-install ng CCTV sa loob ng bahay namin, Papa Dudut. At wala pang 2 linggo ay nagamit ko na kaagad ito. Hala, paano? Nay! Nay! Imposible. Dito ko nalalagay yun eh. Oh, bakit? Nay, nawawala yung laptop ko. Paano mawawala yan? Laki-laki nun.
Yun na nga eh. At dito ko lang naman yung nilalagay palagi. Wala ka bang pinuntahan? Baka naiwan mo kung saan. Nay, kagagamit ko lang dun kagabi. At dito ko lang yun sa kwarto ginamit. Junel! Junel! Wala ang kapatid mo dito. Umalis kanina pang umaga. Ha? Saan siya nagpunta? Sa kaibigan lang daw. May dala ba siyang malaking bag? Meron. Pero Jigs, hindi magagawa yan ng kapatid mo. Nay, anong hindi? Nasaan ho ba kayo ng ilang dekada? Jigs, oo, nangungupit ang kapatid mo. Anong nangungupit, Nay? Hindi lang kupit ang ginagawa niya. Nakaw. Hindi ho ba ninakawan niya kayo ni tatay? Wala pang 2 linggo? Pero wala rin tayong pruweba doon. Sinong kukuha ng laptop ko? Kayo? Si tatay? Baka naman sabihin niyo sa akin multo ang kumuha, Nay. Ay. Tamang-tama, Nay. Panoorin natin dalawa. Sabay natin tingnan. Eto, yung CCTV. Nakakonekta dito sa cellphone ko yun eh. Oh, ayan, Nay. Panoorin natin. Mabaging langit. Oh, Nay. Ayan oh. Huling-huli na. Pumasok si Junel dito habang nasa CR ako. Ayan ho, Nay oh. Eto na yung ebidensya. Pagbalik ng kapatid mo, kausapin natin. Paano kung naibenta niya na yon, Nay? Mapapatay ko talaga yung anak niyo. Jigs, huminahon ka. Laptop lang yon. Anong laptop lang, Nay? Lahat ng trabaho ko nandun. Hindi lang laptop ang ninakaw niya sa akin, Nay. Mismong kabuhayan ko ang ninakaw ng anak niyo. Nanlumo po ako ng husto ng mga oras na yon, Papa Dudut. Iba pa rin po pala kapag nakita mo na sa sarili mong mata kung paano ka naloko ng isang tao. At sigurado rin po ako, Papa Dudut, na ganun din po ang nararamdaman ng mga magulang ko nang nakita nila sa mismong mga mata nila ang nakuna ng CCTV na na-install ko. Ang mismong pagnanakaw ng anak nila sa isa pa nilang anak. Buong araw po naming hinihintay na bumalik si Junel. Pero wala. Hindi po ito bumalik at siguro sa puntong yun ay alam na niya na wala na rin naman kaming iba pang pagdududahan kung hindi siya lamang. Lalo pat kawawala lang ng pera ni tatay, wala pang 2 linggo ang nakakalipas. Nang kinagabihan ng pagnanakaw ni Junel ng laptop ko ay narinig ko po si nanay na umiiyak sa kwarto nila at inaalo ni tatay. Sa totoo lang po ay naawa ko sa mga magulang ko sa puntong yon, Papa Dudut. Kumbaga, kung buong buhay ko ay nagtanim po ako ng galit sa kanila. Sa puntong yon ay parang biglang naglaho ang lahat ng yon. At bigla akong lumambot at naawa. Gayon pa man ay lugmok na lugmok din po ako sa mga panahon na yon. Dahil nga po sa trabaho ko bilang virtual assistant, ay naroon po ang lahat ng files ko. At kailangan ko talaga ng personal na laptop para sa mga trabaho ko. Kaya siguro na nga rin po na hindi kaagad umuwi ang kapatid ko ng araw na yon dahil hindi malayo na may magawa din po ako sa kanyang pagsisisihan ko balang araw. Lumipas po ang 3 araw at hindi pa rin umuuwi ang kapatid ko sa bahay. Cannot be reached pa rin ang cellphone niya at lahat ng mga kakilala niya na medyo kakilala din namin ay kinonta ko para hanapin siya. Pero wala pong may alam sa kanila kung nasaan ito. At dahil hindi rin po namin kilala ang mga kaibigang yon ni Junel masyado, ay hindi po namin alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o pinagtatakpan nila ang kapatid ko. Pero isang araw pag uwi ko galing sa internet cafe kung saan pansamantala na lang muna akong nagrenta para makapagtrabaho, ay bumulaga sa akin si Junel na kumakain sa bahay namin kasama sina nanay at si tatay. Nay, nagdala ako ng ulam. Anong ginagawa mo rito, hayop ka?
Sandali lang! Kapal na mukha mo! Anak, teka! Kumalma ka lang! Hoy! Ibalik mo yung laptop ko! Jigs! Sandali lang! Pakinggan muna natin ang kapatid mo! Bakit, Nay? Ano na naman ba ang idadahilan niyan? Jigs, nalagay sa delikado ang buhay ng kapatid mo. Kaya niya nagawa yun. Anong nalagay sa delikado? Ako mismo, Tay, ang maglalagay sa peligro sa buhay niyan! Napakakapal ng mukha mo! Puro ka palusot! Puro ka dahilan! Tama na, Jigs! Pakinggan mo muna ang kapatid mo! Kaya ako, Nay! Kailan niyo ho ba ako pakikinggan? Ha? Tay, kailan? Tingnan niyo nga nangyari dyan. Lumala ng lumala yan. Hanggang mismong kapatid niya, ninakawan niya na. Jigs, pinagbantaan ang buhay ng kapatid mo dahil na-scam siya ng isang negosyante. Gusto na sana niya magtayo ng maliit na negosyo na magre-resell ng mga rubber shoes na imported. Ang dami na niyang nakuhang kliyente. Pero nung dineposito na daw niya yung pera, tinakbuhan na siya. Jigs, alam kong maraming naging kasalanan ng kapatid mo. Pero sinusubukan na niya magbago. Magbago? Huwag niyo sabihin sa akin na bilog na naman ito ang ulo niyo at nagpapaniwala na naman kayo dyan. Jigs, bigyan mo naman ng pagkakataon ng kapatid mo. Marami na siyang nagawang kasalanan. Pero lahat naman ng tao ay pwede magbago. At natuto na siya. Tay, isipin niyo na lang ha. Pinagbantaan ng buhay? Sino naman na magbabanta sa buhay ng balasubas na yan? Yung mga sinasabi niyang customer ko, no? Sinong hunghang ang papatay ng tao para lang sa sapatos? Ang bababaw na sinasabi niyang dahilan. Pinaiikot niya lang kayo. At kung totoong nagbago yan, bakit nagnakaw siya at hindi na lang humingi ng pera sa atin? Bakit kailangan niya pa tayong nakawan? Bakit niya pa kailangan nakawin yung laptop ko? At hindi lang isang beses to nangyari, Tay. Noon pa, alam na nating lahat na magnanakaw yan. Hindi lang natin pinag-uusapan, pinagtatakpan nyo lang, kinukonsente nyo kasi. Di huwag ka maniwala. Laptop lang yan, nagkakaganyan ka. Hoy, yung laptop na ninakaw mo, doon nakasalalay ang kabuhayan ko. Doon lang naman din kami kumukuha ng pinapalamon namin sa'yo. Kasi, yung pera na ibibili na lang sana ni nanay ng bigas, iniiwan pa niya kung saan-saang mga lugar na madali mong makikita para matustusan niyang pagnanakaw mo. Di babayaran ko. Wala kang pera. Ikaw ang mukhang pera, tanga, dahil ikaw ang magnanakaw. Kriminal ka. Junel, huwag ka na kasi sumagot! Junel! Jigs! Tama na! Tama na! At kahit pabayaran mo yon, hindi ko tatanggapin. Dahil sigurado ako na manggagaling din sa nakaw yung ibabayad mo. Tama na! Tama na! Ipapapulis ko talaga yan si Junel, Nay. Jigs! Anak naman! Yun lang ang paraan para matuto yan. O di sige. Ipapulis mo ako. Ang sama ng ugali mo, gago ka. Gago pala. Makikita mo, tanga. Jigs, ano ka ba naman? Pag-usapan natin ito bilang isang pamilya. Tay, hindi talaga tayo magiging maayos hanggat hindi nyo ginagawa ng paraan yung cancer na yan sa pamilyang to. Talagang kakasuhan ko yan si Junel. Buo na ang pasya ko. Gago. Tingnan natin ang tapang mo, tanga. Jigs! Parang awa mo na! Magkaroon ka naman ng habag sa kapatid mo! Parang awa mo na, Jigs! Babayaran na lang namin ang tatay mo ang laptop mo! Kahit doblehin pa namin! Ganyan nyo talaga kamahal yung balasubas nyong bunso, ano? Sige, huwag kayong mag-alala. Hindi ko na siya kakasuhan. Kakalimutan ko na lang ang lahat. Pati na rin ang pagiging miyembro ko ng pamilyang to. Nay, ito yung ulam. Ipakain nyo dyan sa anak nyo. Jigs! 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 Nagdilim po ang paningin ko nang nakita ko si Junel ng araw na yon sa aming hapagkainan. At kasama ang aking mga magulang na wari mo'y wala lang nangyari. Sa totoo lang po ay hindi ko po alam kung kanino ako mas nagalit noon. Sa kapatid ko na nagnakaw ng laptop ko o sa mga magulang ko na nagpabilog na naman ng ulo sa sinungalin kong kapatid. Hindi po kapanipaniwala ang kwento ni Junel Papadudut. Napakaraming butas at mga pangteleserye na mga kaganapan. Ang duda ko po noon ay siguro'y ipinanglakwat siya o bisyo
lamang niya ng kanyang mga kabarkada o kung hindi man ay baka ipinatalo lamang niya sa mga pustahan sa mga games niya. Sa dalawang iyon naman po kasi umiikot ang buhay ni Junel, sa mga kabarkada at sa paglalaro ng games. At kaming pamilya niya ay alkansya lang niya ang tingin niya. Sa tingin ko nga rin po ay alam din naman ang mga magulang namin na puro kasinungalingan lamang ang mga kwento nito. Pero pinabayaan na lang nila dahil ang mahalaga lang naman siguro sa kanila ay nakauwi at nasa piling na nilang muli ang kanilang bunso. At nang nagmakaawa po si nanay na huwag ko nang kasuhan si Junel sa pagnanakaw nito ng laptop ay doon ko na po talaga na-realize kung sino talaga ang mas mahal at ang paborito. Oh, Nay, Tay, ano hong ginagawa niyo rito? Pasok ho kayo. Jigs, anak. Umuwi ka na sa bahay. Pinapauwi niyo na po ako sa bahay. Bakit po? Pwede ko na hubang kasuhan si Junel sa pagnanakaw niya sa akin? Jigs naman. Nakakalungkot naman yung mga sinasabi mo eh. Nakakalungkot po talaga, Nay. Dahil ngayon, talagang mas naging malinaw sa akin na si Junel ang paborito at mas mahal ninyo. Jigs, kaya nga kami narito ng nanay mo para suyuin ka ng bumalik sa atin. Hindi rin namin kaya na hiwa-hiwalay at watak-watak tayo. Hindi ko ho kayang tumira sa iisang bahay na alam kong may kasama akong kriminal. Jigs, masyado namang grabe ata ang sinasabi mo. Kapatid mo pa rin si Junel. At krimen pa rin ang pagnanakaw. Tay, kahit bali-balik ta rin nyo, kriminal pa rin ang anak ninyo. At ako, biniktima niya. At gusto nyo na patawarin ko na lang siya ng basta-basta? Magkasundo kami at kalimutan na lang ang lahat na nangyari? Bakit ho ganun? Eh anong balak mo? Hindi ka uuwi sa atin hanggat hindi kami puwapayag na kasuhan mo ang sarili mong kapatid? Oo, yun nga ho ang plano ko. Ay, anak naman, alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos dyan sa binabalak mo? Eh baka mas malaki pa ang magastos mo sa abogado kaysa sa laptop na yun eh. Kumonsulta na ho ako sa abogado. At magiging madali lang daw po ang kaso, lalo pat may ebidensya ako na galing sa CCTV. Jigs, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo talagang makulong ang sarili mong kapatid para dun sa computer mo? Nay, hindi niyo ho talaga makuha yung pinanggagalingan ko eh. Hindi lang ho ito tungkol sa laptop. Tungkol ho ito sa paninindigan. Tungkol ho ito sa tama at mali. Tungkol ho ito sa hustisya. Hustisya na kailanman ay hindi ko naramdaman sa pamilya natin. Mga bata pa lang kami, ako na palagi ang nagpaparaya dyan kay Junel. Ako na ang palaging nag-a-adjust kapag inaatraso niya ako. Ako lang ang palaging umiintindi. Kung kayo, kaya niyo magpikit mata dyan sa pagnanakaw at pagsisinungaling ni Junel, ako hindi. Hindi ko naman anak yan eh. Kaya hindi ko siya kailangan tiisin. Nay, Tay, buong buhay ni Junel. Bata pa lang siya, pinalaki niyo na sa layaw at kinonsinti niyo. Sa halip na kayo ang gumabay at tumuwid sa mga pagkakamali niya. Kayo pa ang nagpakontrol sa bisyo niyang pagnanakaw. Jigs, tama na. Talagang tama na. Nay, Tay, nagpalaki kayo ng halimaw. Pero hindi ako papayag na pati ako kontrol-kontrolin at magpa-under sa kanya. Lalo na ngayon na ako ang biniktima niya. Ay, kaya Nay, Tay, pasensya na ho kayo. Pero mabuti pa, umuwi na po muna kayo. Mukha kasing hindi ho tayo magkakasundo eh. Umuwi po na bigo ang aming mga magulang na masuyo po akong muli na bumalik pa sa amin at makipag-ayos sa kapatid ko, Papa Dudut. At hindi ko na nga po alam pero tila yung pagpunta ni nanay at tatay sa nilipatan kong bahay ang mas nakapagpalaki ng galit ko at pagpapasya ko. Naturuan na talaga ng leksyon ng kapatid ko.
Sa pagpunta po nila ay malinaw naman ang mga motibo nila na pagkasunduin kaming magkapatid na parabang away bata lang yon. Pero hindi na po kami mga bata, Papa Dudut, at dahil sa pangungonsinti ng mga magulang ko kay Jonel sa mahabang panahon, hanggang sa pagtanda tuloy nito ay hindi na niya natutunan ang mga bagay at asal na dapat noon pa lamang noong bata pa kami ay natutunan na niya. At kung meron naman po ako sigurong natutunan dahil sa halos 2 dekada kong pagiging saksi sa ginawang pagnanakaw ng kapatid ko sa mga magulang namin, ay dapat ay hindi rin po siguro ako nagbulag-bulagan dati. Maaaring mas matanda si nanay at tatay pero hindi ibig sabihin na sila ang mas malakas, mas mature at mas mulat. At tila tinanggap na nila na habang buhay na silang gugulangan ng kapatid ko. Kaya tinuloy ko na po ang pagpapablatter sa kapatid ko, Papa Dudut, kahit na alam kong masasaktan ang mga magulang ko. Pero in the end ay pinagkasundo na nga lang din po kami ng barangay, bagay na alam ko naman na mangyayari din. Pero ang mahalaga sa akin ay ang magka-record si Jonel at nang maramdaman naman niya na may mga consequences sa totoong buhay ang mga pagsisinungaling at pagnanakaw niya. Magdadalawang taon na rin po ang lumipas mula nang nangyari ang insidenteng yon sa aming pamilya, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay nakabukod pa rin ako sa mga magulang ko. At hanggang ngayon ay si Jonel ay kasama pa rin ni nanay at tatay. Alam kong hanggang ngayon ay may tampo pa rin sa akin ang mga magulang ko. At paniguradong talagang galit pa rin sa akin ang kapatid ko. Pero kahit ako rin naman po, Papa Dudut, ay napakasakit din sa akin ang nasaktan ko sila. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.